Samahan nyo nga muna ako maglinis. Wala munang mga betta fish sa video na ito. Tignan nyo naman ang lilimahid na tong ating mga screen ng bintana. Diyos mio. Wala nga nung nagkakahoy kami dyan sa labas sa dirty kitchen. Ako po, ayan, puro pasok dito yung mga alikabok. Kaya naman for the linis muna tayo for today's video. Wala muna tayong tanim-tanim at wala munang mga betta fish. Gamit ko pala dito guys na panglinis yung all-purpose cleaner. Kahit sa salamin, kahit saan, kahit sa kalan, sa mga tiles, pwede po yung gamitin dahil all-purpose cleaner na po siya. Mga 2 buwan pa lang naman nung huli ko tong nalinis pero grabe na talaga ngayon. Summertime kasi tapos samahan mo pa na mahangin-hangin and naggawa pa kami ng luto ang kahoy kaya naman sobrang alikabok ang napasok dito sa bahay. Nga pala tong pader namin ay marami na ring mga agiw-agiw kaya naman pinunasan ko na rin itong all-purpose cleaner. Ito nga yung pinakaayaw kong lininisin dito sa bahay, yung sliding window natin dahil ang hirap po guys sa salamin gawa ng may grills po yan sa labas. Ngayon natapos na natin kaya naman maglilinis naman tayo ng mga grills nila. Dati nga ay pinupunasan tapos binabrush, pinapagpagan ko lang tong mga grills pero ngayon binabrush ko na dahil hindi na talaga kaya sa pagpag lang. Grabe talagang alikabok yung kumapit, yung parang tipong wala nang pumapasok na hangin sa loob ng bahay. Pag nalinis tayo dyan, sinabon-sabon ko na rin yan, binrush kong mabuti. Hindi na lang at maaraw ngayon, mabilis matutuyo at maikakabit din natin pabalik dun sa ating mga bintana. Ito talaga yung bibigyan mo ng oras kapag maglilinis ka dahil matagal at mabusisi yung paglilinis ng ating mga sliding window. Linisin din natin ngayon yung aming master bedroom. Nalabhan ko na yung mga pangsapin tapos naibilad ko na rin yung mga unan, yung mga bedsheet, yung mga kama. Ayan nga at inalis ko na lahat sa kwarto. Maglilinis na lang tayo doon. Nandito na lahat sa labas. Sarap nga mamaya sigurado ng tulog natin dahil lahat ay mga bagong laba. Tapos bagong bilad pa yung ating kama sa araw. Mantalahin natin to dahil siguradong next month magtatag-ulan na naman. Katapos ko nga maglinis-linis sa labas ay ito, magiinom muna tayo nitong ating barley paragis bago magtanghalian. Bali umaga guys, pagkagising ko ito yung iniinom ko. 30 minutes bago kumain. Tapos ngayong tanghali, 30 minutes ulit bago tayo mag-lunch. Sobrang sarap na nga ng tulog ko ngayon, pati yung pagpup ko everyday na talaga. Dito naman nga tayo sa aming master bedroom maglilinis. Malinis naman ito guys dahil araw-araw ako nagwawalis. Pero ngayon nga ay mag-general cleaning tayo. Pati yung mga bintana, napakadudugyot na rin. Alis ko na nga yung screen dito na isabay ko ng linisan nung naglinis ako sa kusina. Huwag yun ang balaking pasukin kami gamit itong bintana dahil doble ang grills namin dito. Nadala na kasi ako guys nung bagong panganak ako na nakawang kami gamit ang bintana. Nakuha yung cellphone ko. Kaya naman ngayon talagang ingat na ingat kami. Kaya naman dala-dalawa na yung grills namin. Ewan ko na lang talaga kung manakawan pa kami. Pero kidding aside guys, mas maganda na talaga yung nag-iingat dahil hindi natin alam ang panahon sa ngayon. Maiba naman tayo kung mapapansin nyo nga itong aming kwarto ay wala masyadong gamit kung hindi itong mga damitan lang namin. Kaya naman napakabilis linisan. Wala masyadong mga kung ano-ano sa pader at kung ano-anong mga nakadisplay. Kaya naman mas mabilis tayong matatapos maglinis. Kaya nga pala kami ditong kama dahil yung foam lang yung gamit namin, sa sahig pa kami natutulog dahil maingay. May bata pa kasi kaming katabi guys, yung bunso. Kaya naman hindi pa kami nagkakama, baka kasi mahulog. At wala nga tayong map na ginagamit guys. Mas maganda pa rin or mas sanay pa rin talaga ako kapag paalang yung ginagamit. Feeling ko kasi nalilinis ko maigi itong ating sahig. At sa wakas natapos na tayo, pati yung ating banyo nilinis ko naman yan kada liligo ako. Kaya hindi na natin ipapakita ngayon. Wala pa rin nga yung pintuan pero ayos lang naman. Nandun lang kami sa dulo naliligo. Di pa nga namin napapalagyan kaya ganyan muna. Importante merong bowl at merong tubig. At nakapagluto na rin ang panganay natin si Kuya Kim. Kaya naman magtatanghalian na tayo. Parang sarap lang talaga maglinis ng sarili nating bahay kahit wala naman talaga tayong mga sahod. Ewan ko ba pero ito na yung kaligayahan ko. Yung feeling na talagang pagpasok mo ang bango-bango, ang linis-linis, ang aliwalas tignan. Sama kayo magpalit tayo ng ilaw sa kwarto ni Kuya. Bilya pa kasi yung gamit niya dito kaya naman ngayon ay nagpa-order ng ganitong ilaw rin namin sa kusina, sa dining, sa kwarto. Puro LED na nga yung ginagamit namin dito sa bahay. Yung kwarto nga ni Ate Jillian at Kuya Kel ay ganito pa rin yung bumbilya. Nakukulangan na nga sila sa liwanag kaya naman gusto na rin nung katulad sa amin na LED ceiling light. Ito nga yung in-order nila guys, 3 color na rin po yan. Merong dim light, merong yellow color at merong white light. Mas aesthetic at mas malinis din tignan kapag ganitong bilog lang yung ilaw mo sa loob ng kwarto. Nahihirapan yata kasi sila maglaro ng cellphone. Uy, puro dago. Lakas makapangyayamanin ng LED strip lights na to guys. In-order nga to ng anak ko para sa kanyang kwarto. Ulat pa nga ako pagdating, biglang may babayaran na ako. Ito nga pala yung laman niya guys, yung LED tapos the remote na rin. Bali 15 meters na to guys. Tapos may USB type na rin yung gagamitin mong pangsaksak. Bluetooth na rin po yan. Sobrang astig nga ng mga bagong mga nabibili ngayon. Tapos sa power bank lang ay gumagana na siya. Low voltage nga lang kasi dahil LED light lang. May iba-ibang color na rin to guys kung gusto mong makasya
masyala-syala ang iyong kwarto. Ayan nga, makikita mo dito yung mga pindutan niya kung anong color yung gusto mo. Grabe na din talaga, napaka-high-tech na ngayon ng mga kung ano-ano sa online. Plus, pwede mo rin siyang baguhin yung color gamit ang iyong cellphone, Bluetooth. O diba, mag-download ka lang ng apps tapos sa cellphone mo na mababago yung mga kulay. Kaya ikinabit na ni Kuya Kel, ayan at excited mag-ayos ng kanyang kwarto. Pero nagulat talaga ako nung dumating to dahil hindi naman nagsabi na nag-order pala siya. Ako talaga tong mga bata na to, nang bibigla na lang na merong babayaran sa parcel. Pero worth it din naman dahil natuwa din naman siya sa kinalabasan ng kanyang mga ginagawa. Ayan nga, at napakaganda nga naman, talagang bagay na bagay ng pang ML sa gabi. Yun talaga yung purpose eh. Ay nako, pagbigyan na lang ang mga hilig ng batang to. Parang feeling ko nga maganda to kung maayos yung sa kisame, yung parang cove light. Ayos din talaga tong mga batang to kung ano-anong nalalaman. Good morning! Mayroon nga nagtatanong sa atin kung ano daw yung pataba na ginagamit dito sa Petchay. Simulan natin doon sa ginamit ko na lupa. Loam soil yung ginamit ko dito, guys. Loam soil po ay marami na yung nakalagay dyan ng mga kung ano-ano. Soil mixture na po yun ng ipa ng palay, tapos cow manure or chicken manure, and then meron pa yung carbonized rice hull. At kung ano-ano pa, guys, na maganda para sa ating mga tanim. Organic way lang po tayo dito. Wala pong chemical na ginamit na pang spray o kaya naman pataba. Tapos hindi po ako dyan nagdidilig nung may chlorine na tubig. Meron din ako na-invento na pampataba nila. Ito yung dinidilig ko twice a week, guys. Binababad kong tuyo ng dahon ng saging. 24 hours kayo dyan binababad. Tapos yung tubig, yun yung pandidilig ko sa kanila twice a week. Bali, nag-try lang ako nito, guys, dahil meron akong para sa mga betta fish. And then, naglagay ako doon sa ibang petchay. Nakita ko nga kung gaano sila kagaganda. Kaya naman ngayon, yan na yung ginawa kong pampataba sa petchay. Utak ko mga mi ay sa pasukan na talaga nakatutok, kaya naman nag-uutay-utay na ako ng mga gamit nila. Buhay nanay nga naman talaga. Ayan nga, para sa bunso natin, meron na ako dyan mga pencil case, scissors, and eraser. Para naman to sa high school kung anak, guys, meron siyang mga notebook. Apat muna yung in-order ko, try ko muna kung maganda. Bali, sa isang notebook ay 60 leaves na po yan. At nagustuhan din naman ng aking anak. Ayaw nga nang naka-yarn na tahi ng anak ko, kaya spring type pa yung in-order namin. Mas mura talaga kapag online ka kasi bibili. Less hassle dahil hindi ka na magbibit-bit at hindi ka napipila sa mga mall. Nagustuhan naman ni ate, kaya bibili na lang ulit ako ng 4 pa. Ilalagay ko na lang din sa comment section kung saan ko nabili ang mga to. Utay-utay na rin kayong bili, mga mami. Parang magkakagalit yung mga tanim mo, Lods. Hiwa-hiwalay. Ayan na nga, at itutur ko kayo sa lahat ng taniman ko dito sa amin. Wala kasi akong malaking space, guys. Kaya naman kung saan yung nakikita ko na may space kahit konti, tinataniman natin. Eto nga sa likod bahay yung pinapakita ko sa inyo. Ayan na yung mga tanim natin, malalago na. Kahit saan nga akong makakita ng lupa, nilalagyan ko yan ng mga tanim. Eto nga ngayon, makaka-harvest na tayo ng okra dahil may mga bunga na sila. Inabot din tayo ng 1 month mahigit, guys, mga 45 days bago tayo makapag-harvest nitong mga okra. At ayan nga, pati sa sako tinaniman ko na, kaso nga lang medyo payat dito sa sako. Puro okra nga dahil nga alam nyo naman napakaganda ng okra sa ating katawan, kaya naman kahit araw-araw ay kakain ako nito. Lalo na kapag nagsunod-sunod na yung bunga nito, naku, sigurado yan. And ito nga, meron na namang space dito, nilagyan ko lang ng gulong, lumang gulong, tapos nilagyan ko ng mga magagandang lupa. Ayan, may talong na tayo dyan, malapit na yan mamulaklak. Huwag nating sasayangin yung bawat space. At eto nga dito, namumunga na rin yung sitaw natin. Kaso nga lang, iisang piraso yung nabuhay dahil noon ay pinagkakayas ng manok. Ito lang yung nakasurvive. Kung nakasurvive sana lahat, marami na tayo dyang sitaw. Kaya naman ang ginawa ko, nagtanim ulit ako dito sa baba nitong ginawa nating balag. Ayan, tinakpan ko sila at siguradong kakayasin na naman ng manok. Kahapon ko nga lang yan itinanim, guys, kaya naman sigurado sa susunod na araw ay magtutubuan na ulit yan. At hindi pa ako nakontento. Dito nagtanim din ako, guys, sa ibabaw yung mga chicharo naman, pero gumamit na ako ng grow bags. Pati nga yung mga pinagtanggalan natin, yung mga tangkay ng kangkong, itinanim ko dyan, baka tumubo at makakapagtalbos tayo ulit. Dito naman sa side na to, talong at kamatis nasa loob. May mga okra, kung ano-ano, guys, na pwedeng maitanim. Pinapausukan ko yan umaga at saka hapon para naman hindi kainin ng mga insekto. Nung nakaraan kasi ang daming
butas-butas ng mga dahon na pabayaan natin. Ngayon ay inaalaga ko na sa pausok para hindi naman masira at mamunga ng maayos. Sobrang laking tulong nito guys kapag namumunga na, hindi na tayo mamimili ng mga gulay-gulay. Meron nga dyan mga bagong tanim na okra dahil nga dito hindi tumubo yung dating tanim ko dahil nga kinayas ng manok. So ayun yung sa likod ng bahay natin guys, yung garden natin na pinakita ko. And dito sa harap namin, di na naman ako nakontento. Ayan, naglagay tayo dyan ng mga nasa sako. Mga bell pepper naman to. Ayan nga, at meron na silang mga bulaklak guys. Syempre, alaga natin yan sa organic na pataba. Nakikita nyo naman dyan nasa loob. Kung ano-anong mga balat ng prutas, ng gulay, tapos yung saging, yung saha ng saging. At syempre, ayun, nakahiwalay pa rin yung ating taniman ng pechay. Ay, talagang totoo yung sinasabi nung nag-comment. Hiwa-hiwalay ang taniman. Ayan nga guys, yung mga balat ng saging yung nasa plastic, hiningi ko yun sa palengke para gawing pataba, organic natin na pataba dito sa ating mga tanim. So, ito yung pechay natin dito naman sa pinakaharapan, malapit sa kalsada ng bahay. At meron na naman kaming ginagawa guys dito sa likod. Iisip pa ako kung anong maitatanim ko dito. Sa ngayon, tatambakan na muna namin ang lupa. Ay siya, hanggang dito na lang muna yung vlog. Thank you for watching. Bye!